ESP8266 at yung ESP32 na firmware, no, ng ating Desktop software. Bali, punta tayo ulit sa website. Bali guys, meron tayo may mga different tayo na flash. So dito sa standard, meron tayo dito ESP firmware para sa centralized. Tapos sa hybrid, meron tayong firmware para sa build na Alan 122 plus ESP8266. Ito yung hybrid na yan, yun yung may smart charging na naka-integrate dun sa Alan 1222. At the same time, meron din tayong pang ESP32. So magkakaiba yan guys ha. Iba yung firmware ng centralized dito sa firmware ng hybrid na ESP8266. Magkaiba yan. So bali guys, ang pag-flash naman nito pare-parehas lang. Magkakaiba lang sa ESP32. Pero sa ESP8266, ito sa standard build tsaka sa hybrid, same lang, no? Bali, ang demo ko ngayon is yung pang centralized na standard build. Download natin yan. Pagka-download, save mo lang. Tapos open yung file. Tapos right click mo. Depende kung anong gamit yung extractor. Sa akin kasi WinRAR. Yan, tapos extract to ESP8266 centralized. Open mo yan. Tapos ito, meron tayo dalawang file, yung flash file 1 tapos yung flash file 2. Tapos ito guys, ito yung driver nya, in case na wala pa kayong installed na driver. Kapag wala pa, extract nyo to, tapos install nyo lang bago kayo mag-flash. Ngayon, kapag meron na tayong firmware, open uli natin yung all-in-one manager natin. Ayan. Tapos pupunta tayo sa ESP flash. So select natin yung profile is yung ESP8266. Ngayon, ikakabit ko na yung ESP8266 ko dito sa laptop gamit yung aking USB micro. Yan. Tapos refresh port. Yan, bali nasa COM3 tayo, no? COM3. Ngayon, punta tayo sa firmware path. Browse mo lang sa downloads, yung dinownload natin na file. Yan, yung ESP8266 centralized. Tapos, flash file 1. Open. Tapos, offset presets, flash file 1. Ayan, para set yung offset nya sa 00. Tapos, wala ka nang babaguhin dito sa baud rate. Okay na yan. Flash mode, wala ka na rin babaguhin. Ngayon, pa-flash na natin. Ayan, wait lang natin mga yan matapos. Bali, antayin lang natin matapos to, no? Ayan, kapag yung completed na yung status nya, open muli yung firmware path, browse, tapos flash file 2 bin naman, open. Tapos sa offset presets, click mo tong flash file 2. Yan, para maging 2 naman yun. Tapos wala ka na ulit babaguhin sa baud. Tapos sa flash mode, wala ka na rin babaguhin. Flash mo na lang ulit. Yan, antayin na lang uli natin yung matapos.
Yan. So kung completed na, ngayon, ang gagawin natin, open natin yung Wi-Fi. Yan. Bali, ayan na yan. Yung firmware ng ESP8266. Ito na yung admin niya. Yung LCDB centralized piso tab. Kasi yun yung flash natin ng firmware. Bali, open mo lang yan. Ay, connect ka dyan. Connect. Yan. Kapag connected na, open ka ng browser. Ngayon, ang default IP nun is 10.20.30.1. Yan. Bali, ang default neto is admin. Yan. Bali, ito na yung admin dashboard ng natin, centralized na NodeMCU. Bali, dyan mo ilalagay yung rates. Ito, yan. Settings. Yan. Bali, pag pasok nyo dito sa admin ng NodeMCU, ang una nyo gagawin is yung i-connect nyo dun sa Wi-Fi. Wi-Fi na kung saan nakakonect yung tablet. So, scan Wi-Fi lang. Yan, ito sa akin. Mas pa-password ko na lang. Lagyan yung password. Yan. Password ng Wi-Fi nyo. Tapos static IP. Guys, para hindi kayo mahirapan, unang nyo munang gagawin is i-connect nyo muna yung tablet nyo doon sa Wi-Fi. Dapat yung kukonektan ng Wi-Fi at nung NodeMCU, nung ESP is dapat yung 2.4 GHz lang na Wi-Fi, kasi itong ESP hindi siya nakakasagap ng 5 GHz. So 2.4, i-connect mo muna yung tablet. Pagka-connect mo ng tablet, tignan mo yung details doon. So gagayahin mo na lang. Ang may iba na lang dito is yung IP. Sa akin, ang IP ko na ilalagay, since third party yung na provider dito, pero same siya lang sa PLDT 192.168.1.1. So, ilalagay ko sa akin, static IP netong NodeMCU is 192.168.1.1. Tapos sa gate, mali pala. Static IP is 192.168.1.100. Ito yung magiging IP ng NodeMCU, Tapos gateway, 192.168.1.1. Yan yung gateway ko. Yung gateway, yung yung IP ng modem. Yun. Tapos subnet is 255.255.255.0. Yan, tapos save. Tapos okay. Tapos wait mo lang. Magre-reboot, magre-refresh. Okay na yan. Tapos punta ka ng dashboard. Tapos reboot. So guys, ang pagkakaiba pala nung hybrid na setup ng Alan 1222 timer plus ESP8266. Saan ba yan? Ito, ang kaiba nun dito sa centralized. Ito, kapag nag-flash ka ng firmware, same pa din. Same process. Tapos kukunik ka lang dito sa niya. Sa access point niya pagkatapos mo flash, tapos same pa din 1020.30.1, tapos same pa din admin, pero pagka nakapasok ka na, wala na yung dashboard nun, wala na ring rates. Bali matitira na lang doon yung settings. Yun na agad yung bubungad sa inyo doon, Bali ganun pa din, network settings ulit yung ilalagay mo dyan, yung isa-setup nyo ron. Kasi ang purpose lang naman nun is pang charge lang. Ito kasi centralized setup, yung plinash natin na firmware. So ito yung mag-handle ng coins ng timer dun sa piso tab natin, So ayun lang guys, thank you. Bali guys,
Ngayon, good evening guys. Bali ngayon, ang tutorial natin naman is for ESP32, no? Ito. Ito yung continuation ng ng nauna kong video. Karugtong pala. Yung pag-flash para dun sa ESP8266 gamit yung ating all-in-one manager, no? Bali, download natin tong ESP32 na firmware. And, tapos open file, right click, tapos extract lang. Yan, bali dito sa hybrid na ESP32, tatlo yung tatlo yung file. So open natin yung all-in-one manager. And then yung profile ESP32 ilalagay natin. So ayan yun, tatlo, yung bootloader, partition, tapos yung application. So itong wala ka nang babaguhin dyan, assist na yan. So dito muna tayo sa bootloader, browse mo yan. Tapos yung dinownload natin na hybrid ESP32. Yan, so piliin natin yung bootloader, open. Tapos next is yung partition, open. Yan, tapos partition. Tapos next naman is yung application. Yan, open. Ngayon sa flash mode DIO, hindi mo na yung babaguhin. Tapos next is flash. Ayun, hindi ko pa pala nakakabit yung ESP32. Wait lang. Ayan, bali refresh port. Ayan, nagyan na siya, COM6 na, nakabit ko na. Ayan, flash uli natin. Ayan, balik pagka mag-start na siya mag-flash, didinan nyo yung boot na button dun sa ESP32 para ma-recognize siya. Ayan, bali na-recognize na, nag-start na mag-flash. Bali yun yung kaibahan niya sa ESP8266. Ito sa ESP32, kapag nag-flash ka ng firmware, pag mag-start na mag-flash, hindi na mo yung boot na button dun mismo sa ESP32 para ma-detect ng flasher natin. So antayin natin ito matapos 100%. So dito sa ESP32 guys, ito lang yung ipa-flash natin. Wala ka ng isang flashan lang. Hindi ka tulad dun sa ESP8266. Dalawang beses ka magpa-flash, ito isang beses lang. So, antayin natin pag completed na. So, para ma-verify natin na okay na siya, kasi itong ESP32, ang connection niya between dun sa tablet natin, sa build na to, yung ALAN 122 plus ESP32 is Bluetooth, no? Hindi siya katulad ng ESP8266 na through internet. So, ang open natin is Bluetooth. Bluetooth yung ating i-open para makita nyo na kapag na-flash na natin. And tapos tignan natin kung makikita natin yung ESP32. Yan, ito yun. Yan yung pangalan nun kapag successful yung flash natin. Piso Tab LCDB ESP32. Tapos doon sa tablet, i-pair mo lang yung yung Bluetooth niya ng tablet dito sa Bluetooth ng ESP32. Tapos wala ka nang setup na gagawin. Unlike dun sa ESP8266, mag-setup ka pa ng IP
Tapos ibabind mo yung IP dun sa tablet. Ito via Bluetooth pairing lang. So yun na yun, wala ka nang ibang gagawin. So mas mainam siya, no? So yun lang guys. Thank you.